bank transaction, bank record, yan po ay hindi pangkaraniwang dokumento, hindi po pangkaraniwan na mga ebidensya laban kanino man at kahit na anong mga kaso ang pinag-uusapan. Hindi lang po sa impeachment, okay? Pati ho sa mga halimbawa, kasong smuggling, kasong basta may kinalaman sa korupsyon o pagdududa na merong illegal activities, ang bank record, bank transaction ay matibay na dokumento. Dahil yan po ay hindi pangkaraniwang dokumento. Ikaw man ay nasa pribado o nasa gobyerno, o sabihin na rin natin private bank o government bank, basta bank transaction, bank record, yan ay legal o yan ay dokumentong pagbabasihan ng kahit na anong klaseng investigasyon. Hindi yan paninira, hindi yan personalan, dahil ang mga bank record o lalo na yung mga bank account, ayan po ay nakakaalam lang yung mismong may account, nag-apply ng account sa bangko. So bank, between bank at saka ho yung kliyente. Yan lang ho nakakaalam yan. Walang iba. At dahil dyan, paano nalalaman naman ito ng Anti-Money Laundering Council? Sa ilalim po ng Anti-Money Laundering Law, ang mga bangko ay inuobliga na mag-report sa kanilang pinagdududahan na transaksyon sa lahat ng bangko. Yun po yun. Hindi ibig sabihin nag-report ang bangko sa AMLAC panghaharas na o ito ay pagtataksil na sa kasunduan o relasyon ng privacy between bangko at yung kanyang kliyente. Hindi po. Yung kasing relasyon at sekreto sa mga bank account, nakapaloob yan sa bank secrecy law. Iba yun. Talagang meron tayong protection doon. Kaya lang yung pong AMLA, Anti-Money Laundering Council, may sariling authority, kapangyarihan yan. Dahil ang trabaho nga nila ay magbantay ng mga transaksyon sa bangko na kaduda-duda ang pinanggalingan. Kaya nga nakando sa batas 500,000 plus. Kahit maliit yung sobra sa 500, ire-report na yun ng bangko sa AMLA. Yun po yun. Para baka hindi, maaari pasintabi na hindi alam ito ng may mga transaksyon sa bangko. Hindi alam siguro ito ng mga kababayan nating simple lang ang hanap buhay at walang mga bank account. Alam naman natin, parang majority yata ng Pilipino walang mga bank account. Yun nga mahirap, mahina pa rin yung banking system sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa, nare-required ka na magbukas ka ng bank account para doon ang lahat ng transaksyon mo. Kaya namomonitor ng malaking mga bansa ang galaw ng pera nila at galaw ng tao kung saan galing ang kanyang pera dahil merong bank record. Dito sa atin, pasintabi na po, maraming Pilipinong walang bank account kaya hindi alam itong ating sinasabi, ano yung bank secrecy law, ano yung anti-money laundering law. Magkaiba yun. Okay? At ang ating gobyerno, lalo na sa impeachment, merong exemption yan. Hindi sila sakop ng mga batas na yan kung kinakailangan ilabas ang mga ebidensya at dokumento base doon sa investigasyon. Yun po yun So ngayon, for your information ulit, yung anti-money laundering law ay hindi ho pangkaraniwang batas yan. Kaya nga merong council na itinayo. Sila po ang magmomonitor at tatanggap ng lahat ng sumbong ng mga bangko sa kanilang pinagdududahan. 500,000 pataas. Halimbawa, 50 million, 20 million, 10 million. Basta tumaas ng 500,000 pesos. Kasi yun ang limit 500,000 pesos. Below 500,000 pesos, walang pakialam ang AMLA. Walang pakialam ang anti-money laundering law. Kasi maliit yun. Pero pagtaas, pag lumampas ng 500,000, mandatory nang ire-report ng mga bank teller, bank manager sa AMLA.
or AMLAC. Magkaiba yun. Batas yung AMLA, yun namang AMLAC, yun yung council na maghahawak ng record. Under ngayon, Executive Director at Attorney Binaventura. Ayun po yun. Kaya maging maingat po tayo. Kaya tayo, halimbawa, kayong mga baguhan, may mga transaction sa bangko, nagbenta kayo ng malaking property, meron kayong 50 hectares, 20 hectares sa probinsya, naibenta nyo yung property. Pag dineposito nyo yung pinagbentahan ng inyong pera, kailangan kumpleto kayo ng dokumento na kayo nagbenta ng property. Pag nagpunta kayo sa bangko, dala-dala nyo yung cash kung magkano ang pinagbentahan nyo, nalalampas doon sa 500,000, kukwestiyon na kayo ng bangko. Hindi ito pananakot, yan po yung totoo, kaya dapat alam nyo yun. Sa mga sanay maghawak ng pera na higit sa 500,000, alam nila kung paano ang kailang obligasyon at kung paano din sila magpapalusot. At yun naman ang problema na hindi makakalusot doon sa mandatory na nire-required ng anti-money laundering law ang mga bangko na mag-reports sa kanila, sa council, ang kaduda-dudang transaksyon. Yun po. Mahalagang malaman niyo ito kasi pag hindi niyo alam at pinigil yung inyong pera or na-record nila, gagalit kayo. Alam niyo, isa pang matinding kapangyarihan dyan ng AMLA at saka ng AMLAC. Sa oras na makatanggap sila ng kaduda-dudang volume ng perang hindi nila malaman kung saan galing o illegal, maduming pera, kaya nga Anti-Money Laundering Council o law, dahil lalaban yung maduming pera sa Tagalog, pwede na agad sila. Pag kayo napatunayang mayroong illegal na transaction at nakasuhan ka, ang trabaho nila at karapatan nila magpunta ng Court of Appeals para ipahold ang lahat ng transaction mo, ipahold yung lahat ng asset mo, depress yung asset mo. Kung kaduda-duda, ganun pong katindi ang parusa niyan. Kaya mahirap din. Mahirap magpayaman ng wala sa lugar. Mahirap din naman ang mahirap. Okay, kaya nga ipinapaliwanag ko rito dahil aking obligasyon ito for information, for education ng ating mga topic. Yung mga batas na yan, ating iwasan. Dapat nating alam yung ating karapatan at limitasyon. Dahil hindi ho yan sa lahat ng oras ay pwedeng sandalan. Pagka ikaw ay taga-gobyerno o taga-pribadong sektor na sobra-sobra ang pera mo, hindi mo may paliwanag, mapipilitan kang magpaliwanag base sa mga record. Dahil monitor yan, hindi pwedeng hindi. May mga umiiral po. Okay? Na kapangyarihan, obligasyon ng bangko, obligasyon ng Anti-Money Laundering Council, karapatan din ng mga tinatamaan, karapatan din ng mga taong mayroong kaduda-duda sa kanilang kapirahan sa mga bangko na. Kasi pag ikaw ay nasa gobyerno, wala kang karapatang maghawak ng milyong-milyong malalaking pera kasi maliit lang ang sweldo sa gobyerno. Pag ikaw ay taga-gobyerno at naghawak ka ng nakakalulang pera, ay pera yan ng taong bayan, kukwestiyonin ka bakit may hawak kang ganyan at saan mo ginagamit yan. Ganon po. Di biro. Kaya yung pagpunta sa gobyerno, pag hindi mo alam, makakasuhan ka talaga. O kahit sa pribadong sektor, hindi basta-basta magkangkam ng pera, magdala ng pera sa panahon ito. Ay sa ibang bansa nga, kinukumpis ka agad yan. Buti nga dito, may due process pa